Breaking news! Grabing good news ito. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang napakalaking homecoming pasabog sa Tacloban ngayong araw. Paano ba naman kasi mga kababayan? Bukod sa pagbibigay ng mga milyong-milyon na special assistance galing sa Office of the President, meron pang nakaabang na iba pang good news ang hatid ng ating mahal na Pangulo. Naku naman, grabe naman to Mr. President, masyado mo namang ginalingan. At wait, there's more mga kababayan, dahil sa tagal-tagal ng panahon na niyanig ng Yolanda ang probinsya ng Tacloban, heto at si PBBM pa lamang ang magiging susi sa kanilang matagal nang inaasam. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Dala ang buong whole of government approach sa mga lugar na lubhang naapektuhan ng El Nino sa mga nakaraang buwan, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nagtungo sa munisipyo ng Palos Salete upang magbigay ng tulong sa Region 8 o Silangang Visayas ngayong araw July 4, 2024. Ang mga piling benepisyaryo ay binubuo ng mga magsasaka at mangingisda mula sa lalawigan ng Leyte, Biliran at Southern Leyte na tumanggap ng tig 10,000 pesos bawat isa sa Pangulo upang tulungan sila sa mapangwasak na epekto ng El Nino. Ang mga makinarya sa sakahan, kagamitan at iba't ibang proyekto ng gobyerno ay ibinigay din sa mga natukoy na tatanggap ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at TESDA. Habang ang Office of the House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay nagbigay din ng tigli 5 kilong bigas sa bawat dumalo. Bukod dito, si PBBM ay namigay ng tulong na nagkakahalaga ng 17 milyon sa pamahalaang panlalawigan ng Leyte, 13 milyon pesos naman sa pamahalaang panlalawigan ng Biliran at 10 milyon sa pamahalaang panlalawigan ng Southern Leyte upang suportahan ang mga lugar na ito sa kanilang pagbangon mula sa krisis at muling itayo ang kanilang mga nasirang pangkabuhayan. Bukod dito, binigyang diin din ni Pangulong BBM ang iba't ibang pangunahing proyekto na infrastruktura ng pamahalaan na idisenyo upang palakasin ang ekonomiya at turismo sa Silangang Visayas. Sa kanyang talumpati, binanggit ng mahal na Pangulong Marcos ang patuloy sa pagpapatayo ng 2.57 billion pesos na Tacloban Airport. Kasama sa proyekto sa pagpapaunlad ng Tacloban Airport ang pagtatayo ng New Passenger Terminal Building Phase 1 and Phase 2, asphalt overlay upang sa runway at ang Airport Perimeter Road. Inaasahang makukumpleto ang nasabing proyekto sa January 2026. Bukod dito, binanggit din ng Pangulong Marcos ang pagtatayo ng 4.59 billion pesos Tacloban City Causeway na inaasahang magpapababa sa oras ng biyahe mula sa city proper patungo sa airport mula sa 45 minutes hanggang 10 ay magiging 10 minutes na lamang ang biyahe. Kasama sa pagpapatayo ng causeway ang humigit kumulang 2.57 kilometers na pilapil ng kalsada na may magkahiwalay na bike lane, bangketa at wave deflector sa magkabilang panig. Inaasahang matatapos ang nasabing proyekto sa December 2024. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang tulong mula sa gobyerno ay isang manifestasyon ng pagsisikap ng administrasyon na maghanda ng mas magandang kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. Nagtitipon-tipon po tayo ngayon para magkaisa, para sa muling pagbangon ng mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya dito sa Leyte, sa Southern Leyte at saka sa Biliran. Ang nagdaan na El Nino ay nagdulot ng malaking pinsala sa kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa inyong lugar. Ayon sa aming mga datos, higit 23 milyong piso na pananim ang napinsala dito sa Region 8 na ikinalugi ng higit 500 magsasaka. Hindi sa Region 8 to. Ito is for the Leyte provinces, Biliran, Southern Leyte at saka Leyte. Kaya naman sa okasyong ito, minabuti ng inyong pamahalaan na bibisita sa inyo upang magbigay ng suporta na nakabangon kayo muli sa para sa inyong kabuhayan. Mula po sa tanggapan ng Pangulo, kami po ay magbibigay ng tig 10,000 piso
tulong sa bawat magsasaka. Ito po ay bukod pa doon sa mga ibang programa na ibinibigay, yung programa ng Department of Agriculture, meron silang ibinibigay na assistance, yung DSWD, may binibigay ang assistance, pati DILG, ay meron din sa sariling programa, kasama rin ang DOLE, ang DTI, para naman, lahat nga, kagaya ng aking sinasabi, ay lahat ng makakatulong na department ay isinasama namin sa programa. Ngunit, nung tinitignan namin, at tinitignan ko ang sitwasyon ng ating mga magsasaka, ay sinabi ko, mabuti na meron tayong maibigay. Ngunit, siguro, kung makahanap pa tayo ng pondo, eto, magdagdagan pa natin para mas maganda, mas malaki ang magbigay natin na tulong. Kaya po, galing po ito sa Office of the President na tig 10,000 na tulong para sa mangingisda at sa kanilang at magsasaka mula sa Leyte, Southern Leyte at Biliran. Ang suma total po, may higit 40 milyong piso ang aming iiwan sa inyong mga lokal na pamahalaan na siyang mamumuno sa pamamahagi ng mga tulong na ito. Bukod po rito, magdadala po kami ng marami pang tulong at saka iba't ibang serbisyo. Una po riyan, ang 5 kilo ng bigas para sa bawat na dumalaw sa ating ngayong araw na ito. Galing naman sa opisina ng ating House Speaker Martin Romualdez. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso para sa 1,500 benepisyaryo mula sa inyong 3 lalawigan. Nandito rin po ang DOLE upang mamahagi ng higit 6 na milyong piso sa ilalim ng TUPAD program para sa mga benepisyaryo mula sa Western at Southern Leyte, pati na rin sa Biliran. Ang TESDA naman ay may handog na higit 305,000 piso para sa training allowance para sa pagsasanay ng ating mga magsasaka na nais maging healthcare workers. Mamamahagi din po sila ng 20 starter toolkit para sa pagsasanay ng ating mga benepisyaryo at mag-aalok ng enrollment para sa ilang technical vocational program, mga TechVoc program po natin ng ahensya ng TESDA. Kasama din po natin ngayon ang ating mga TESDA scholars at saka farm schools na nagpapakitang gilas sa kanilang mga natutunan at mag-aalok ng ilang produkto. Para naman po sa ating mga mangingisda, magbibigay ang BIFAR ng 30 bangka na dimotor, mga materyales at feeds para sa pag-aalaga ng bangus at tilapia at ilang kagamitan para sa pagpapalaki ng seaweeds naman. Di po magpapahuli ang DA na may sari-saring handog para sa ating mga magsasaka tulad ng rice combine harvester, hauling truck, tractor, hand tractor, reapers, rice thresher, yung modified abacus stripping knife, multi-cultivators, rain shelters, nurseries, composting tools, packing sheds, at marami pang iba. Yung iba po nasa labas, hindi na po natin napuntahan dahil ang lakas ng ulan. Ngunit nandyan po ang iilan, hindi lang po yan yung nandyan ang nasa labas. Kung hindi, ito ay para mapakita lang kung ano ba ang dala ng DA. Kabilang sa ating ipapatupad para lalo pang mapayabong ang agrikultura ng Southern Leyte ay isang proyekto para sa produksyon ng itlog, isang proyekto para sa produksyon ng gulay at isang module ng poultry building facility na mayroong incubator, may pampakain feeds at 500 manok. Maglalaan din po ang DA ng pondo para sa pagpapalawig ng agri-negosyo at kadiwa sa Leyte, sa Southern Leyte at sa Biliran. Nais ko ring ibalita ang progreso ng ilan sa ating mga proyekto na magdadala ng pagbabago dito sa lugar natin. Isa na po rito ang ating patuloy ng pagsasaayos ng Tacloban Airport
na nagkakahalaga ng higit 2.5 bilyong piso. Nung dinaanan namin, nung naglanding kami sa itong magiging lumang airport, pinapakita sa akin ni Speaker, kanya malapit na matapos ito. Baka next year pwede na nating inaugurate yung terminal. So, malapit na talaga, matagal nang linalakad ng Speaker ninyo ito. Mabuti naman at sa wakas, makikita na natin. Ating ginagawa ang passenger terminal building, ang airport runway, at karagdagan daan sa airport habang pinapalawak natin ang buong paliparan. Hangad natin na sa pagdating ng 2026, matatapos na ito at magdadala ng mas maayos at mas mabilis na serbisyo sa ating mga kababayan. Bukod dito, nandyan din po ang Tacloban City Causeway na magpapabilis ng biyahe mula sa syudad papuntang paliparan. Ang sabi sa akin na kapag natapos na ito, mula sa airport hanggang sa City Hall, 5 minutes na lang daw. Ngayon, mahaba-haba ng konti, pero pagka matapos na yan, napakabilis na ng daloy ng trapiko, hindi na dadaan doon sa sa coastal road, kung hindi, papasok na diretso na sa City Hall ang baba. Ang mga proyektong ito ay hindi lamang para sa pagpapaunlad ng infrastruktura sa inyong lalawigan. Kung hindi, ito ay pagtiyak din sa seguridad at katiwasayan ng inyong komunidad. Sa pagtutulungan ng ating kasundaluhan at kapulisan, patuloy tayong nagdadagdag ng puwersa sa ilang lugar sa Leyte upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan dito sa atin. Higit sa lahat, ang ating patuloy na pagkakaisa ang magdadala sa atin tungo sa mas magandang bukas. Ang bawat tulong na ating binibigay, ang bawat proyekto na ating itinatapos ay patunay na sa ating pagsisikap na itataguyod na mas maliwanag na kinabukasan para sa bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng ating sama-samang pagsisikap, tiyak na magiging matagumpay tayo sa pagharap sa anumang hamon. Magpatuloy tayong naglilingkod ng buong puso at buong sigasig at sama-sama natin abutin ang mas magandang kinabukasan para sa bawat isa. Magandang araw sa ating lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Damo salamat.